para tayo ay magpuri sa Kanya. Amen. Yan. Kaya tayo po ay magkukot ng Luke 4:19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable of the Lord. And this Jesus, the anointed one. Maraming salamat muli, O God, sa privilege na pinagkaloob mo sa akin, O God, na makapagturo, makatayo sa pulpito, O God, magamit mo for your glory alone. Panginoon, gamitin mo na ako, Panginoon, as your empty vessel, O God, maging daluyan na yung salita. Kaya ang Panginoon na may deliver ko na maayos sa tulong ng Iba ng Espiritu Santo, pangunahan mo ako, Holy Spirit, ikaw ang magsalita para sa akin. Tago mo na ako sa likod ng cross. Mahayag ka, Panginoon, may baba ang iyong mensahe ayon sa kalooban mo at ayon sa pananampalataya at pangailangan ng mga makikinig. Maraming salamat, Panginoon. Magdudulot ito, Panginoon, ang pananampalataya sa amin, O God, matinding pananampalataya at pagtitiwala ka sa iyo, Panginoon. To the highest glory, in Jesus' name we pray. Amen. Ang aking pong ituturo ay pinamagatang worship Him in spirit and in truth. Yeah. Nakikita po natin yan sa John 4:24, pero hindi po yan ang ating Bible verse. Ating Bible verse ay ang Jeremiah 7, chapter 1 hanggang 5. Sorry. Jeremiah chapter 7, verses 1 to 5. Yan, yun pala yun. Sabi nga po rito, basahin po natin dire-diretso, mamaya na tayo reflection. Sabi dito, si Jeremiah siya ay nangaral sa templo. Yan. Pinapunta ni Yahweh si Jeremiah sa pintuan ng templo at ipinasabi ang ganito, makinig kayo, mga taga-Juda na nagkakatipon dito upang sumamba kay Yahweh. Verse 3, pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at ang inyong ginagawa at kayo ipapayagan kung manatili rito. Verse 4, huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ni Yahweh. Ito ang templo ni Yahweh. Ito ang templo ni Yahweh. Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan. Verse 5, magbagong buhay na kayo at iwan ang dati ninyong ginagawa. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Yan, doon po natatapos. Palakpakan po natin ang Lord. Sabi nga po sa salita ng Lord, sa verse 2 po, kung mapapansin natin, sabi dyan, makinig kayo, taga-Juda. Pero dahil narito tayo, makinig tayo. Makinig kayo, J1 people. J1 Mauban. Yan. Para sa atin ang message natin. Sabi sa verse 3, dinggin ang mga salita ko. Ano po? Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay. Talagang life-changing po. Kaya nga tayo narito para tayo ay mabago ang buhay. Magpabago ang buhay sa Panginoon. Hindi para baguhin ang reliyon, kundi baguhan talaga ng buhay. Ano po? At yun ang gusto ng Lord, tayo ma-break yung sarili natin. Ano po? Talaga magpapabasag tayo sa Lord, magpapadurog tayo, papabago tayo. Yun ang mahalaga nun, yung tayo ay nagpapasakop sa Diyos. Kasi mangyayari lang yung pagbabago sa ating mga buhay kung willing tayo magpabago at willing tayo sumunod sa Diyos. Pero kung tayo nagmamatigas, mas may pride tayo sa Lord, mas matigas pa tayo sa bato, talagang walang pagbabago. Ano po? Kaya nga narito tayo, naglilingkod tayo sa Lord. So, ibig sabihin, hindi dapat masayang yung ating pagpunta rito sa templo. Yan nga sabi ng Lord na huwag tayong mag-aksaya ng oras at panahon. Narito na tayo, yun nga, nakilala natin si Jesus Christ. Naglilingkod na tayo, magpatuloy na tayo. Ano po? Maging seryoso na tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kasi, dapat namumuhay na sa atin ang Lord. Tayo, patay na tayo eh. Kumbaga, sabi nga, ang Diyos na dapat tayo nakikita sa ating buhay. Ano po, yung pagbabago. Ano po? Kasi yun talagang gusto ng Lord. Tayo ay mabago, yung matigas nating puso, talagang palalambutin ng Lord yan. Basta yung tayo, willing tayo magbabago. At makikita naman natin yung pagbabago ng ating buhay. Makikita yung pagbabago ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay. Kaya, sabi pa, ang nakakaalam ng tamang gawin, di pa po.
At hindi ito ginagawa ay nakakasala. Totoo naman. At hindi natin madadaya ang Diyos. Alam natin yan. Kasi alam ng Diyos ang laman ng puso natin, isip natin. Kasi siya ang lumikha sa atin. Wala tayong may itago. Kahit tumago tayo sa dilim, liwanag ang Diyos. Kitang-kita ng Lord. Ang lahat natin ginagawa. Walang lihim sa Kanya. Kaya, sabi naman sa Matthew 7:21, yung tinuro sa atin kahapon, sabi rin, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Tulad nung kanina, nasa templo ka nga, nasabi mo sa Lord, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos. But deep inside, alam mo sa sarili mo na hindi ka totoo. At even sarili natin, hindi natin madadaya. Kaya laging sinasabi sa Bible, wag natin dayain natin sarili. Kasi naniniwala tayo na sinasabi natin na ang makakakilala sa atin, makikita natin ang sarili natin sa pamamagitan ng ibang tao, di ba sinasabi natin? Kasi nakikita nila yung mga mali natin. Totoo naman yun. Pero, alam natin na ang unang-una nakakilala sa sarili natin tayo rin. Totoo naman yun na yung ibang tao makikita yung pagkakamali mo. Yan yung mga visible sins. Pero yung hidden sin, na ikaw lang nakakaalam, mas kilala mo ang sarili mo. At hindi mo may ilihim yun. Hindi mo may itangi yun. Kaya, kahit sarili natin, hindi natin madadaya. At alam din ng Lord lahat ng ginagawa natin, ng lihim. Lihim man sa harapan ng maraming tao, pero hindi lihim sa Diyos. At hindi rin yan lihim sa iyo. Dahil alam mo yung ginagawa mo. Kaya, ang gawin natin, pakatotoo na lang tayo. Mag-repent tayo. Sabi nga, stop sinning. Repent. Kasi yun lang talaga ang magagawa natin, magpaka-humble sa harapan ng Lord. Dahil pag hindi natin ginawa yan, sabi nga, tumatagal lang ang proseso ng pagbabago mo. Pinapatagal mo lang, pero sa huli naman nabagsak mo sa Lord din. So huwag mo nang patagalin. Ngayon pa lang, isuko na natin sa Lord yung dapat isuko. Kasi sabi dito sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Yeah. So, kilala ng Diyos kung sino yung sumusunod sa Kanya. Kung sino yung para sa Kanya at nagmamahal sa Kanya. Kaya bilang mga tinawag ng Diyos, tayo naman po naglilingkod na sa Lord. Once na natin tinanggap si Jesus Christ, yun nga, keep going. Ang manatiling tapat ng wakas at sa maliligtas, lagi natin alam yan. Basta every word of God na ating naririnig, dapat po ating, hindi lang basta natin narinig. Yan, malalaman po natin dito. Sabi nga dito, anong sabi? Sa verse 5 kasi, sinasabi sa verse 5, magbagong buhay na kayo at iwan ang dati ninyong ginagawa. Maging makatarungan kayo sa isa't isa na po. Yun. Pumapasok dito yung 2 Corinthians 5:17. Diba? Sabi naman doon ng 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creator. He is a new creature. All things are passed away. Tama naman, di ba? Sabi, the old has gone, the new has come. Tayo new creation na. Tayong bilang isang Kristiyano na nakipag-isa na kay Kristo, tayo isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati natin pagkatao. Tayo bago na. Kaya dapat tayo ay talaga nakikita yung pagbabago sa atin. Talaga nakikita yung Christ-likeness sa atin. Dahil sabi nga, si Kristo ay nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa magtiis sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Yan. At alam naman natin na ang namumuhay o gumagawa pa ng kasalanan ay rin ng kasalanan. Kaya, pinalaya na tayo ni Jesus Christ. Na-overcome na niya yun. Sabi nga niya sa cross, it is finished na po. Ibig sabihin dapat ay tayo ay talagang totally set free na, totally free. Malaya na tayo. Kaya mula ngayon, mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi na nasa ng laman sapat na ang panahon inaksyon ng Diyos sa paggawa ng mga bagay na kanyang umalingan. Yun, alam na natin yung katotohanan eh. Sabi naman natin, di ba, lagi. Biblical naman, katotohanan na magpapalaya sa atin. Sabi ng Diyos, katotohanan na magpapalaya sa inyo. Kaya,
dahil tayo ay, ang title nga ay Worship Him in Spirit and Truth, talagang mamumuhay tayo sa katotohanan. Living the truth talaga, na naglilingkod sa Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Kasi ang ating Diyos ay Espiritu, sabi nga. Kaya dapat natin siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At pag Spirit na ang usapan, talagang wala kang magitago. Sabi nga, ang salita ng Diyos ay higit na mabisa. Higit man sa aling matabak na magkabiloy taliman. Kaya alam na alam ng Lord ang ating iniisip. Tumatagos yan sa kaibuturan ng aming puso. Kaya alam po ng Diyos ang ating mga iniisip pa lang, laman ng puso natin dahil siya ang lumikha sa atin. Kaya kailangan natin talaga yung pagbabago, pagbabagong buhay. Mamuhay tayo bilang isang taong naliwanagan. Kasi alam na natin yung katotohanan. Kaya sabi nga, ang pagsamba sa templo ay walang kabuluhan sa hindi sumusunod sa Panginoon. Useless din. Kung tayo narito tapos hindi naman tayo natututo, alam na natin yung dapat gawin pero hindi natin na-i-apply sa sarili natin. Kasi meron pa rin talagang tayong reservation. Ito po, meron pa rin tayong dapat maayos sa sarili natin. Sinasabi natin babago na tayo pero ilang araw lang, ilang linggo lang, hindi pa rin. Papasok na naman ng January, New Year's resolution. Lord, hindi na talaga. Pero hindi pwedeng sa sarili natin lakas at kakayanan, karunungan. Kailangan talaga natin ng pagsama ng Banal na Espiritu. Dahil siya nagtuturo, siyang gumagabay sa atin kung ano dapat natin gawin. Kaya hindi natin pwedeng hindi isasama sa plano natin ng Diyos. Kaya, yun po, sabi pa nga, yan. Subalit dumarating ng panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa may sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin, sino ba talaga yung mga tunay na anak ng Diyos? Kundi sumusunod sa Kanya. Ano po yun? Talagang sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ano po, yung talagang ito kasi yung gusto ng Lord. Ito yung uri ng pagsamba na gusto ng Lord. Ang kinalulugdan talaga ng Panginoon. Dahil nga siya Espiritu, sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya bilang conclusion, yan. Sa verse 2, doon ako nag-focus, dinggin ang salita ng Diyos. Talagang dapat talaga pakinggan natin. Sabi nga, makinig kayo, mga taga-Juda. Makinig kayo, mga taga-Mauban, taga-JA1. Yan. Sabi dito, ang pananampalataya, alam natin po na ang pananampalataya bunga na tayo kinig. At wala namang tayong maririnig kung wala mga ngaral. Pero sa buhay po natin, at maging sa time naman ni Jesus Christ, maraming mga nangaral ng salita ng Diyos. Ano po? Ang nagbabahagi ng salita ng Diyos, syempre yung mga pinili at tinirang ng Diyos. At ito yung napapakinggan natin ng dalawang tenga natin. Ngunit may ilang tao, nalampasan sa kabilang tenga. Meron namang ilan na dumidiretso sa puso, natatanim ito yung salita ng Diyos, pero hindi nagtatagal. Kasi, once na tinanggap natin si Jesus Christ, nagkaroon tayo ng matinding pananampalataya sa Kanya. Kailangan talaga manatili. Manatili yung natutunan natin sa ating isipan, sa ating puso, sa buhay natin. Para hindi masayang yung mga narinig natin ng salita ng Diyos. Kasi doon talaga yun, kahit may faith yung tao, alam natin na bumabagsak. Dahil nakakalimot, nalilibang. Pero kung ang focus natin talagang sa Lord, alam natin yung ating, objectives natin, ano bang goal natin? Di ba ang goal natin makamit yung promise ng Lord, yung buhay na wala hanggan, makarating sa promised land. Laging pinapag-aralan natin yan, promised land. Sabik na sabik tayo na makapunta sa langit. Pero may mga times na nakakagawa pa rin tayo ng makamundo. Na yun yung naglalayo sa atin sa Lord. Kaya dapat talaga maging tayo, aware at sensitive sa pinapagawa ng Holy Spirit. Sabi nga, tinanggap na natin ang salita ng Diyos, nagkaroon na tayo ng pananampalataya sa Kanya. Huwag na tayong papayag na mawala pa ito. Talagang treasure natin, talagang ipagmalaki natin
nakilala natin si Jesus Christ. Yung mga signs, wonders, and miracles na ating narinig, nakita, nasaksihan, hindi ito mabaliwala. Huwag tayong, katulad na sinasabi sa Bible na nanalamin tapos nakalimutan ng sarili pagkaalisan. Dapat alam natin kung sino tayo. Alam natin yung purpose natin sa buhay, kung bakit tayo nilikha ng Diyos, tinawag tayo para saan. Sabi nga, nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Binigyan niya tayo ng buhay, ng katawan, hindi para gawin natin or gamitin natin ang ating katawan sa kasalanan. Kundi para magamit niya tayo, para sa Kanyang kalwalhatian. Kaya mabuhay o mamatay man, tayo talaga dapat sa Panginoon tayo. Kasi inihain na ng Diyos yung buhay niya. Siguro naman it's time para sa atin naman, yung part natin, gawin naman natin para sa Kanya. Yun na lang hinihintay ng Diyos sa atin, yung kung tayo ay ihandog din natin ating buhay. Hindi naman tayo gagawa na kailangan pa natin gayahin yung ginawa niya kasi nga nagawa na niya. Malaking insult ko sa Diyos yun. Kaya yung ginagawa ng iba na nagpipilitan siya pa, hindi nila talaga pinapahalagahan. Hindi nila alam yung benefits ng cross. Yung tapos na. Ang kailangan na lang natin, sumunod. Ang kailangan lang naman na lang ng Lord sa atin yung pananampalataya natin. Yung pananatili natin at paninindigan na talagang hanggang wakas tayo ay maglilingkod sa Kanya. Gagawa tayo para sa Kanya, susunod tayo sa Kanya. Kaya yun, palit-ulit na tayo pinapaalalahanan ng Diyos. Ang daming panawagan ng Lord. Maraming ginagamit na tao. Alam naman natin yan. Naniniwala tayo na kaya tayo narito dahil may nanalangin para sa atin. May nag-invite sa atin. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki kundi ang Diyos lang. Yung pagkakilala natin. Sabi nga, ang pagkakilala sa Diyos ay simula ng karunungan. Doon na lang, di ba, nakaka-bless na. Doon na lang talagang grabe. Tayo ay super blessed dahil tayo isa sa mga pinili at hinirang. Ngayon, narito, nagiging instrumento ng Lord para magamit niya sa ibang wala pa. Marami pa tayong dapat din sa Panginoon. Yan. Kaya, sa 1 Peter 4:1-3, nakita ko po rito na yun naman, yung panibagong buhay. Buhay talaga na ganap. Yung tayo ay naglilingkod sa Diyos, tumatalikod sa kasalanan, at namumuhay tayo ng sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun na talaga ang dapat gawin natin, yung will ng Lord. Dahil ito yung makakabuti sa atin. Sa John 14:24, ito po yung pinaka-conclusion ko. Sabi nga, ang hindi tumutupad sa akin mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig niyo hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. So, alam natin na ito ay talagang pinapagawa sa atin lahat. At bilang mga lingkod ng Diyos na nagmamahal talaga sa Kanya, wala tayong gagawin kundi sumunod. Didinggin natin yung Kanyang panawagan, yung salita ng Diyos. Talagang ating lalakaran, isa sa buhay, at ipapahayag para sa iba pang mga hindi pa nakakaalam. Kaya nga ito ay katotohanan. Sabi nga, ito yung katotohanan, lantaran na, in-expose na ng Lord yung mga bagay na lihim dati. Kaya napakapalad natin, alam na natin yung daan para tayo maligtas. Kaya may tatlo lang po akong iiwan bago ako matapos. Sabi dito, siyempre, paano ba tayo makakapanatili sa Diyos? Talagang fix your eyes unto Jesus. Yun lang naman. Kahit anong nangyayari sa paligid, diretso ka lang, tuloy ka lang. Hindi mo kailangan katisuran ang mga tao na bumabagsak. Dapat, yun nga yung nagiging lesson learned sa'yo na doon siya nadapa. Kailangan mahakbang. Malakdangan ko yun. Kailangan hindi, pero pagpipray mo siya, hindi mo siya i-down. Prayer pa rin. Dahil kailangan natin ng magpalakasan. Pero dun sa kung saan siya bumagsak, dun tayo mag-iingat. Love pa rin sa iba. Kaya, una po sabi dito, huwag kang lalayo sa Panginoon Diyos. Yun lang naman. Huwag kang lalayo sa salita ng Diyos.
panghawakan natin palagi ang salita ng Diyos. Yan, huwag kang lalayo sa salita ng Diyos. Huwag kang lalayo sa Diyos. Number 2, panghawakan palagi ang salita ng Diyos. At number 3 po ay mahalin natin ang paglilingkod sa Diyos. Hindi lang naman yung gusto ng Lord sa atin, tayo ay manatili. Dahil nga sa pananatili natin at sa pagiging masundo rin natin, may gantimpala. Yun lang po ito, guys. Pastor Justin sa mensahe na hindi sa inyo. Tayo po nagbisita. Welcome po sa Iwan na Uban sa prayer works. Yan. Ito nga po na tayo hindi makakalapit sa Lord. Ano po, kung tayo hindi magpapakunan. At ang kailangan lang po talaga, kahit nga po sa tao, hindi tayo makakadulog sa Kanya, hindi magkakaroon ng lakas ng loob tayo kapag hindi muna tayo magpapakababa. Hindi muna natin aalisin ang pride. Kasi yan po ang number 1 eh. Sa madaling salita talaga, hindi tayo makakadulog kung hindi natin aalisin ang pride natin. Po. Kaya yung ang mahalaga po talaga yung tayo ay magtatanggal ng pride natin. At dito po sa wala na yung aking pride, matututo po tayo na tayo ay makasunod sa ating leader, sa ating pastors, at lalong-lalo na sa ating Diyos. Yan po ang pinakamahalaga, yung tanggalin ang pride para tayo po ay makasunod sa mga pinagagawa nila at tayo ay pagtuloy-tuloy ng paglatid sa Diyos. At dito po papasok yung ating pagtitiwala at pananampalataya. Kasi kapag po tayo may pride, laging ang masusunod ay yung sarili natin. Laging masusunod yung talagang nais mo na gawin. Kahit alam mo nang mali, gagawin mo pa rin. Dahil ayaw mo magpatali. Dahil ayaw mo magpadai. Ayaw mo magpakumbaba. Kaya po, ang nangyayari talaga, palaging ikaw, ang gusto mo, ikaw ang mag-glory. Kasi, yun ang ginagawa ng mataas ang pride. Kaya, dapat tayo po ay sa pamamagitan ng ating pagpapakumbaba, pagdulog sa Lord, alisin natin ang pride, at dito po tayo makikita ang ating pagbabago ng buhay. Dito po makikita na kung talagang tayo ay namumuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Hindi nga po ba sabi nga sa Bible ay kapag narinig mo na ang salita ng Diyos, ang iyong puso'y huwag mong patigasin. At kapag napakinggan mo ang mga turo, dapat talaga isa pamuhay natin. Kaya yan po ang mahalaga. Tayo po ay para tayo makatulog sa Lord. At dito po tayo mamumuhay talaga ng makadiyos at makalangit na gawain kapag inalis natin yung friend sa sarili natin para tayo makatulog sa Lord. Kaya po, salamat po sa ating natutuhan muli ngayon sa ating pastor's area. Salamat po. God, sa oras na ito, Lord, ang mga handog namin ito, Lord God, binisin mo po sa pamamagitan ng banal na tulugan. Lord, salamat po sa mga nagbigay, mga hindi nagbigay, Lord. Kami nananampalataya, O God, na Lord, ano man ang desire ng aming mga puso, Lord, ikaw ang magpapatupad ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Kami nananampalataya, Panginoon, na ang bawat kaloob sa amin, God, kami patuloy rin na makapagbabalik sa iyo. Munti man po, Panginoon, ang mga handog namin ito, Lord. Kami may ganap sa puso na maghahandog dahil, Lord God, kami patuloy na nananampalataya na siksig, liklik mo kung ibabalik ito sa bawat isa sa amin. At ito, Panginoon, ay dadaloy sa aming mga mahal sa buhay, saan man sila naroroon, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya naman, O God, maraming salamat po at sinasalihan namin ang banal na dugo ng Panginoong Jesus, ang aming mga desire, declaration sa oras na ito. O
upang hindi tumaalo na kaaway sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa iyo, Diyos, sa ilang pangataas na papuri in Jesus' name. Amen.